Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong balita na grabe na daw po, sobrang laki na pala ng utang po ng ating bansa. Ang ating foreign debt ay tumataginting pong $149 billion na po, mga kababayan. Ang nakakalungkot, hindi pa ipinapanganak ang ating mga apo, kaapu-apuhan, ay grabe na po ang utang, mga kababayan. Pero ayon po rito sa isang ekonomista, ay kaya pa naman daw po ng bansa ang utang po ng Pilipinas. Ibang klase po. Sa bagay, ito po mga ekonomista ay may pinoprotektahan din po ito. Hindi po ba? Pero ang magsasakripisyo po nito, ang taong bayan. Hindi naman po sila. Ito po mga kabayan, pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Nakakapangamba ang ating foreign debt, external debt po, umabot na po sa $149 billion. This is katumbas na daw to sa 8 trillion plus pesos po. Nako, hanggang anong apo ko ang magbabayad po nitong utang? Hindi lang po apo sa tuhod, apo sa talampakan, baka May bababa pa ba sa talampakan? may hahaba pa ba? So Professor Astro, maybe you can help us analyze, no, or help us understand bakit po umabot ng ganitong kataas ang ating utang at ano po ang magagawa po natin para po mabawasan po ang ating ganitong kalaking utang at ihikayat po rin po ang ating mga foreign investors na pumasok pa rin po dito sa ating bansa. Tama po, no? Nakapatiho ako ay nalulula talaga sa laki ng ating utang. However, ang isang medyo magandang balita ay kaya pa naman po ng ating ekonomiya, no? Kaya. Kaya pa naman po, no? Nakita naman po natin talaga lumaki to ever since nung mga nakaraang administrasyon, even nung early 2000 pa, no? Lalo na ho nung early 2000 wherein talagang fiscally or yung financially medyo talagang may problema tayo noon. Wala masyadong nakukuhang buwis, no? Panggastos ang gobyerno kaya kailangan niyo umutang. Ngayon po, unfortunately, lumaki na lumaki. Yung investment po sana sa ekonomiya ay nangyari naman. Pero sana po mas nakita natin na mas maganda pa ang naging investment sa ekonomiya sa pinanggagalingan na pangungutang. No? So, balikan ko po in short, no? Talaga po nakakalula. Kahit yung apo nyo ng mga apo nyo ay malulula. Dahil medyo matagal natin mababayaran to. Pero ang kagandahan bilang ekonomista, medyo kaya pa naman po, no? In an emerging economy at this point in time, our debt to GDP ratio ay kaya pa pong withstand. Andun pa po tayo sa if I'm not mistaken, around 61%, no? Below pa rin po sa international threshold for emerging economies or emerging markets ng 70%. No? So medyo may room pa. Pero Pwede pa kailangan mangutang? po tayo magbantay, no? Dapat tama yung paggagastos ng ating gobyerno para talagang mas bumili sa ekonomiya at mas lumiit ang ating borrowings. Pero just to clarify, Professor Astro, no, yung external debt kasi when you say external debt, utang natin outside, no? Kumbaga nagbabayad tayo diyan ng Correct. dollars, kaya 149 billion. I don't know how many % of our debt is foreign funded. Alam ko mas malaki ang utang natin dito sa domestic market. Yung Correct. utang po natin dito sa bansa, sa ating bansa, yung local debt natin, magkano po yan? Kasi I want to know, ano yung kabuang total po? 17.56 trillion pesos daw ang ating kabuang utang ba? Or this is just the domestic debt? Opo. National debt. Opo, yung ating government debt is around 17.5 trillion. No? Okay. Around almost 300 billion US dollars as of October Okay. 2025. No? Oo. So, medyo kaya pa naman po. That's around
majority nung debt natin sa around 60+%, no? So Domestic. compared to the external mo, which is around 31% nga. So manageable pa naman as of now, no? As I've mentioned, the debt to GDP ratio stands around 61%, which is below the international threshold of 70%. So Okay. kaya pa naman po. Kaya. pa talaga. Kaya, pero parang labas dila na. Grabe, no? Pagka po sila magsatanong o magsasalita, kaya pa nga naman, mga kabayan. Nakikinabang po sila eh. Hindi kaya? Nakikinabang po sila. Pero po ang tanong, ang taong bayan. Paano po ang taong bayan? Ano pa maibibigay na serbisyo ng gobyerno sa taong bayan? Baon na po tayo sa utang. Hindi ba? At ang mabigat, ang nakikinabang po ng inuutang po natin ay mga demonyo umano na mga politiko. Hindi po ba? Pinasusweldo mo na, ninanakawan ka pa. Yan po ang mahirap sa ating bansa. At napakarami po natin paswelduhin. Di po ba? Isa pong napakalaking problema rin po ng bansa yan eh. Napakaraming politiko, paswelduhin ng bayan. Nakita niyo po, congressman pa lang. Napakarami na po. 300 plus. Nakita niyo po isang damokal. Idinagdag pa dyan ang party list. Party list lang po di ba? 60 plus yata ang party list. Lahat po halos paswelduhin. Biruin niyo po kalalaki ng sweldo niyan. Mga congressman. Hindi po ba? Party list. Daan-daan libo po ang sweldo niyan isang buwan. Ganon din po ang mga senador. Pero ang tanong, ano po silbi ngayon yan? Hindi ka ba makakabaon-baon sa utang niyan? Paswelduhin mo lang, kidai-dai pa. Napakarami pang sangay ng gobyerno. Isang damukal din. Hindi po ba? At ang pinakamasakit, halos lahat pa sila ngayon ay nagnanakaw. Kaya po, walang lubay ng utang ang gobyerno ngayon. Isang damukal na po ang utang ng gobyerno na taong bayan na magbabayad kahit po sa lokal, mga kabayan, isang damukal na utang natin. Tapos pagdating pa sa foreign, isang damukal pa rin ang utang. Tapos sasabihin po na isang ekonomista na si Astro del Castillo na kaya pa raw po ba? Kaya pa raw po. Kaya pa raw magbayad? Ganon? Ano po ang kayang bayaran? Interes. Makakabayad ka interest, hindi principal. Ganun po ba? Sa laki po ng interest niyan, meron po ba nagpautang, nagfinance na walang interest? Lalong-lalo kung foreign? Hindi po ba? Kaya nga tama yung sinasabi ng World Bank eh. Ang ating bansa ay bangkarote. Hindi makakabangon ang ating ekonomiya. Sadsad ang ating ekonomiya. Dahil unang-una, walang nagtitiwalang mga foreign investor sa ating bansa. Paano ka ba naman magtitiwala kung ikaw ay banyaga? Kung ang bansa na pupuntahan mo ay katulad ng Pilipinas, number 1, may issue ng pulburon. Buong pamilya daw ay gumagamit ng pulburon ayon sa kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos. At ang pangalawa, grabe ang korupsyon. Magmula sa taas hanggang sa baba ay puro pagnanakaw. Ang kanilang ginawang trabaho sa mahigit 3 taon, ayon mismo yan kay Saldico na isa ring magnanakaw. Hindi po ba? At grabe po ang pamumulitika sa ating bansa na ginugugulan ng limpak-limpak na salapi ang pamumulitika. Lalo-lalo sa kanilang pinababagsak umano. Hindi po ba? Saan po kukuha ng pera ang mga walangyang yan? Ang mga demonyong yan, saan kukuha ng pera? Di po ba sa kaban yaman ng Pilipinas? At pag naubos na ang buwis ni Juan de la Cruz, mangungutang naman. Kaya po ang nangyayari sa ating bansa, hindi po nababawasan ang utang natin dahil sa ganitong sistema. Bagsak ang ekonomiya, walang nagtitiwalang bansa sa ating bansa dahil korap.
may bisyo pa ang Pangulo, grabing paggastos, walang humbay na paggastos, mga politiko, gastos din gastos doon. Hindi po ba? At ang pinakamasakit mga kabayan, yung inuutang po nila, na katulad po niyan, lumolobo na po ng 149 billion ang utang po dolyares sa labas ng bansa. Ito pong ating foreign debt. Mga kabayan, yung mga ninanakaw po ng mga politiko, dinadala naman po yan sa ibang bansa. Pero ang magbabayad si Juan de la Cruz. Hindi po ba napakamalas nating mga taxpayer? Ninanakaw na ating buwis, ninanakaw pa ang mga inuutang. At inilalabas din ng bansa karamihan. Dahil karamihan ng mga politiko sa ating bansa ay dinadala ang ninanakaw nila sa ibang bansa. Dapat sa mga politiko na ito, mga magnanakaw na politiko, lalong-lalo yung mga nilalabas ang pera ng bansa, yung mga ninanakaw nila, mga dolyares, dapat po yan, ma-praise po yan. Bigyan po ng sanction yan, katulad ng ginagawa ng Amerika. Sinanction yung mga yung ICC prosecutor, di ba? Saka yung ICC mismo nag-sanction po ang Amerika, di ba? Halos naka-freeze po ang kanilang mga dolyares. Sana ganyan din po ang gawin ng Amerika sa mga politiko sa ating bansa. Lalong-lalo po yung mga magnanakaw. At sana tulungan din po tayo ng Amerika. Lahat ng magnanakaw na politiko sa ating bansa ay isanction po ang kanilang pag-aari sa labas ng bansa, sa ating bansa. Kung sino man yung mga politiko na yan, senador, congressman, pati party list, gobernador, mayor, yung mga ninanakaw nila kung nilalabas ng bansa, di ba? Ay sana po mangyari din po yan. Makakatulong po sa atin yan eh. Maibabalik po yan. Kung ipipris po nila, tutulong sila, isa-sanction. At hindi mapapatunayan ng mga politiko na yung pera na yun ay malinis. Galing talaga sa legal na pamamaraan. Kaya nila naipundar. Yung mga pera na isang damukal na ari-arian din nila sa labas ng bansa. Di ba? Makakabawas po na utang yan. Sana mangyari din po yan. Pero ang nakakalungkot po mga kabayan, hanggang hindi po nangyayari yan, tayo po ang magsasakripisyo niyan. Papatawan po tayo ng papatawan ng malalaking buwis niyan. At mag-iisip ang gobyerno ng mga buwis na ipapataw kay Juan de la Cruz. Siyempre, saan kukuha ng pambayad yan? Di ba sa buwis? Puro sa buwis. Dahil unang-una, kailangan nila magbayad ng interes para makautang. Pag hindi ka nagbabayad, hindi ka na makakautang. At ang pinakamasakit pa mga bayan, yung inuutang nga nila, walang pinatutunguhan. Nakita nyo po yung kaya nga tayo nangungutang o kaya nga sila nangungutang. Dahil nga doon sa sinasabi nila na mga makakapagbango na ekonomiya, mga proyektong pakapakipakinabang at makapagbibigay pa ng trabaho sa mga Pilipino at aangat ang ekonomiya sa mga proyekto nila. Ano po nangyari na mahigit 3 taon? Di ba naging multo? Nawala ang pera, ang buwis natin, pati ang inutang, naging ghost project. Pinaghati-hatian ang isang damukal na pera, pati komisyon. May komisyon na. Kumukuha pa ng pera para mabuo ang humigit pa sa komisyon ng manakaw nila. Gino-ghost project pa nila. Walang proyekto. Ganyan po kawawalang niya at kadidemonyo ang mga magnanakaw na politiko sa ating bansa. Walang awa. Palibhasa, mga kabayan, hindi sila apektado sa ganitong sitwasyon dahil isang damukal ang mali-maleta nilang pinagnanakaw sa atin. Pera ng ating buwis. Buwis natin mga kabayan. Kaya dito po, tama yung sinabi ng commentator. Tama yung sabi nung tagapagsalita. Di ba? Ano sabi niya?
kahit kaapu-apuhan niya, ay grabe na ang utang. Hindi po ba? May utang na tayo sa local, may utang pa tayo sa labas, sa foreign. Kaya kawawang-kawawa po ang taong bayan. Kaya nga po walang pinatutunguhan ang ating pinaghihirapan sa ating bansa eh. Kahit anong kita ang gawin mo. Pero grabe naman po ang kinukuha sa yung buwis. At grabe rin po kamamahal ng bilihin sa ating bansa. Kaya po wala rin tayong pinatutunguhan. Napakahirap mong paikutin ang kita mong kakarampot. Hindi po ba? Kakaltasan ka na isang damukal na buwis. Tapos, ang nagpapatakbo sa gobyerno mo, pilit kang pinahihirapan pa dahil ibinabaong ka sa utang na walang nangyayaring progresibo sa bansa mo. Hindi po ba? Puro po ang pakinabang ay nasa kanila. Wala pong nakukuhang pakinabang ang mga taxpayer sa kanila. Hindi kaya? Grabe. Kaya nakakalungkot po. At ang isa pang kawawa mga kababayan, ang ating mga kababayang OFW. Sila po ang napakalaking contribute na ibinibigay din po sa ating ekonomiya. Pambayad ng utang. Yung kinikita po ng ating mga OFW at yung mga Pilipino nating kababayan na nag-migrate na po sa ibang bansa ay nakakatulong pa rin po dahil nagpapadala pa rin po yan sa mga kababayan natin, mga mahal nila sa buhay na naiwan sa ating bansa. Hindi po ba? Kaya nga po, kung wala rin po ang mga OFW nating kababayan at mga kababayan nating Pilipino na mga nag-migrate na sa iba't ibang bansa ng panig ng mundo, kung hindi po sa kanila, kung hindi po sa ating mga bayaning mga Pilipino, mga OFW, palagay ko, bagsak at bangkarote po ang ating bansa. Pagka ganito po, baon na po tayo sa utang. Di po ba? Kaya po napakalaki ng pagpapasalamat po natin sa mga kababayan nating mga nasa ibang bansa, mga OFW, na patuloy pong bumubuhay ng ating ekonomiya at nagsasalba ng ating ekonomiya. Malaking bagay po. Napakalaking tulong po ng ating mga kababayang OFW. Kasi katulad niyan, ang ekonomiya ay bumabagsak. Bagsak ang ekonomiya. Walang pumapasok na malalaking investor. Samantalang ang mga OFW natin, patuloy na nagbibigay ng remittance buwan-buwan sa ating bansa. Kaya nga nakakasurvive pa tayo eh. Dahil nga diyan sa ating mga bagong bayani. Kaya nga lang ang nakakalungkot, yung pinaghihirapan ng ating mga bagong bayani, mga kababayan, ay wala rin pong pinatutunguhan. Dahil pagka ang humawak ng gobyerno ay kurap, nakukurap din po umano ang kanilang malaking tulong na ibinibigay sa ating bansa. Hindi po ba? Kaya nakakalungkot po. Katulad po niyan, ang ating gobyerno ngayon, mahigit 3 taon, ang tinutukan ay pamumulitika at korupsyon. Ay nako, mga kababayan, saan patutungo ang ating bansa? Gustong-gusto pa yan ng mga media. Natatawa pa nga sila eh. Natatawa pa ang mga media na baon tayo sa utang. At ganoon din po ang ating mga men in uniform, mga kababayan. Ang ating mga men in uniform ay okay lang po sa kanila na magkaganito ang ating bansa. Kahit po tayo magkabaon-baon sa utang, ay okay lang po sa kanila. Dahil po, malaki rin po yata ang pakinabang ng mga general na natulog at nabingi at napipi at nabulag po sa ganitong sitwasyon ng ating bansa. Hindi lang po ang ninanakaw po sa atin ay pera, pati po ang ating kalayaan ay ninanakaw na rin po unti-unti nila. Ang ating pong kalayaang magsalita. Hindi po ba? Nakita naman po natin pati po ang ating freedom of expression at freedom of speech. Lalong-lalo na po pagka ikaw ay kumukundi na sa mga maling gawain nila, ay bibigyan ka pa ng problema
ng mga hayop na yan. Hindi po ba? Yan po mga kabayan na nakakalungkot po. Mga kabayan, at kung sasabihin naman po nila na isisisi nila sa nakarang administrasyon dahil lumaki po ang ating utang, mahiya naman kayo sa mga balat ninyo. Mga hindot kayo. Grabe ang pinagdaanan natin nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Wala talagang ekonomiya nun dahil sa pandemya. Kailangan nating mangutang para tayo makasurvive. Lockdown ng buong bansa at kailangan magbigay ng ayuda para tayo mabuhay. Ilang beses tayo binigyan ng ayuda at binigyan tayo ng baksin libre. Ilang beses tayo sinaksakan at meron pa tayong mga ayuda. Pinakinabangan natin ang inutang ni dating Pangulong Duterte noong panahon ng COVID-19. Tayo ang nakinabang. Pero ngayon, ang mga inutang nila ngayon, sino po ang nakikinabang sa mga inuutang nila ngayon? Tayo ba? O ang mga politikong magnanakaw? Dahil wala naman po silang naipakitang malalaking proyekto sa mga inutang nila. Hindi po ba? Kaya wag na wag po nilang isisisiyan na lumaki ang utang at lumobo sa panahon ni dating Pangulong Duterte na nag-iwan ng napakaraming legasiya. Build, 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 build. Hindi po ba? At syempre, yung ginastos po natin ng COVID-19 pandemya. Isang damukal po ang perang inubos po riyan na ang Pilipino ang nakinabang. Mga kababayan, maraming salamat po mga tambay sa mga nagusto po na ating tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Thank you po sa mga nagko-comment. Like, share, and subscribe. Thank you po. At siyempre po, shoutout po kay Jesus Valdepena. Shoutout po sa inyo. At shoutout din po kay Mary Tom. Pa-shoutout daw po, sabi ni Mary Tom. All the way from Las Vegas po. Shoutout po sa inyo mga kababayan natin sa Las Vegas at kay Mary Tom. At shoutout din po kay Sylvia De Vera. Shoutout po Pangasinan, mga kababayan natin sa Pangasinan. At shoutout din po kay Tessie Mantilla ng Kuwait. Mga kababayan natin mga OFW sa Kuwait. Thank you po sa inyo. Lalo sa inyo mga remittance. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo mga kababayan natin sa Kuwait. At kay Tessie Mantilla. At syempre sa mga kababayan po natin sa Pangasinan. At syempre po sa Las Vegas, USA. Thank you po sa inyo. At syempre shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po sa mga biyaya. Shoutout po kay Balance Vision TV. Thank you po kay Balance TV. Kay Balance Vision TV. Kay Nancy Lumampao, Tatay Nick ng Canada, Gay at Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arfel Villacorta, Chidorico Erguisa Jr., kay Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hersio ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, Bay Chichiyoko. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo. Lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. At ingat-ingat po mga kabayan. Maraming salamat po. Bye-bye po muna. Paalam.